Okay. Good day, guys. So, our video for today is another way para mabila ninyo ang inyong Rugy EW 1200G Pro na naka-open WRT. Yan. Simplest way na lang. Simplest way para maintindihan nyo lalo ang pagbibilan. Okay? So, let's proceed. Okay, bali ito yung Rugy ninyo na flash nyo na sa OpenWRT. So no configuration pa ito. So gawin natin yung simplest VLAN na lang. Okay, para madali ninyong maintindihan ang pagbilan sa Piso Wi-Fi vendor natin. So ang aking sample Piso Wi-Fi software is LPB. Okay, so first thing to do, login nyo kayo sa inyong Rugy sa inyong OpenWRT. Pasukin nyo, bali 1.1 yan yung IP nya. Okay, so sa akin ilagay nyo na sa LAN 3 papunta dito sa inyong laptop or PC. Okay, so first thing to do, yung network, punta muna tayo ng wireless. Enable muna natin ang 2.4G at ang 5G. Okay, enable natin. Okay, then ito ang 5G, enable. Okay, and then edit natin yung ating SSID. Sa akin na-edit ko na, so edit natin ganyan, 2.4G sa akin, Piso Wi-Fi, nilagay ko, then save. Ayan. Sa akin nilagay ko dito, pag LPB kasi dapat parehas sila ng SSID kasi yung may random MAC. Okay? Issue. Pero sa Wi-Fi 5 kahit ganyan. Yan, kahit magkaiba ang SSID. Okay? Pero ito first lang. Okay? Pause. Okay. Bali yan. Palitan na natin yung SSID. So punta na tayo sa interfaces. Next is punta tayo dito sa LAN. Edit natin ang IP address. So, bahala kayo kung anong IP address ang gusto ninyo. Sa akin gawin kong 20.1 192.168.20.1. Okay, save. Save natin, save and apply. Sige, apply reverted case of ano. Sige, okay yan. Then after dito, click na natin yung 120.1 natin. Yan. Type nyo na yung IP na binago ninyo. So, wait lang natin. Try again. Ayan na. Nagpalit na. Okay na yung IP natin. Login natin. Wala pang password yan. Siyempre. Ayan. Okay na. So, okay na ang wireless natin. Okay na ang interface. Balik tayo sa interfaces. Ito tayo sa devices. Ito tayo dito sa VRLAN. Configure. Dito sa ating bridge port. I-check natin. Isama natin ang 1. Okay. Sama natin itong 1. Okay. Then go to the bridge VLAN. So LAN 1, LAN 2, LAN 3, and 1. Okay. Then bridge VLAN. Add tayo ng tatlo. 1, 2, 2, 3. So dito sa 3, ito na yung magiging VLAN ng Piso Wi-Fi natin. Okay. So sa 3, ang sinet ko sa LPB na VLAN is 472. Yan ang sinet kong VLAN ID nya sa aking vendor dito. Yung 1 and 2 wag niyo nang baguhin. Okay. So ngayon, ang 1 gagawin natin, siyempre sa LAN 3 ang gusto kong magiging VLAN port ng kung saan natin ilalagay ang OP, RPI, or PC dito sa LAN 3. So itatag natin yung 472. Tapos untag natin to sa 1 sa LAN 3, untag, tag, tapos sa 1 naka-untag lang sa 2. Okay, yan.
Tapos yung LAN 1 at saka LAN 2 gawin nating AP sa 472 na VLAN na gusto ko. Yan ang settings nya. Okay, then save natin. After save na natin yung VRLAN, no? Sa configure ng VRLAN, gawa tayo ngayon ng isang device configuration. So, gawin nating bridge. Tapos dito, lagay lang natin Vendo. Yan. So, Vendo. Device name, bahala kayo anong device name ang gawin nyo dyan. Basta bridge device, choose natin bridge, then lagay ko lang dito Vendo, then bridge port, ang ilagay natin yung ginawa natin dito sa may bridge VLAN ni VRLAN, okay, yung 472, depende kung anong VLAN ID ang ginawa nyo dun sa VLAN filtering ni VRLAN. Okay, ayan na, VRLAN 472, yan ang i-bridge kong port kasi ito ang ating VLAN. Then 1500, okay, then save natin yan. Okay, save lang tayo muna, tapos balik tayo sa interface. Gagawa na natin ng interface ang ginawa natin. Okay, so dito sa LAN, click lang natin ang edit. Siyempre naka VRLAN siya, click natin yan, ilagay natin siya sa software VLAN VRLAN 1, yung ginawa nating number 1. Okay, click natin yan, then save. Tapos yung 1 natin, i-edit ulit natin yung 1, ilagay natin wag sa 1 sa devices, ilagay naman natin sa 2, VRLAN 2. Ito, yan, 2. Okay, save na natin yon, no? So ito VRLAN 1, VRLAN 2, yan. So ngayon, paano yung 472? So add interface tayo, lagay lang natin dito na VLAN Vendo, kahit anong ilagay ninyong pangalan dyan. Then sa protocol, unmanage lang natin. Then device, yung ginawa natin na Vendo, okay, na specifically lang for VLAN 472. Okay, so eto, bridge Vendo, click natin yan, then create natin ang interface, then firewall, choose natin sa LAN. Okay, then save natin yan, and all is clear. Punta na tayo sa wireless ngayon kasi meron na tayo itong VLAN Vendo. Okay, yung ginawa na natin. Okay, then punta tayo sa wireless, babind na natin ng 2.4 natin itong network sa VLAN Vendo. Tanggalin na natin sa LAN. Yan. Okay, then save. Panay save lang tayo, wala muna tayong apply sa 5G VLAN Vendo, save. Okay, so okay na tayo. So na-edit na natin to sa may ginawa natin. So recap natin, interfaces sa devices, yung VRLAN, configure ng VRLAN, dagdag mo yung 1. Pag dagdag mo ng 1, punta ka sa bridge VLAN filtering, mag-add ka ng 3, 1, 2, tapos yung 3, baguhin mo sa VLAN na gusto mo na ID, na number. In my case, 472, tapos gayahin nyo lang itong untag-tagging nya dito, yan, okay. So, kasi itong number 2, yan ang magiging 1. Itong 1, yan ay magiging LAN port natin. Okay? Tapos itong 472, yung number 3 na binago natin na 472, 22, 13, depende kung anong gusto ninyo dito na VLAN. Okay?
up to 4,000 something. Ayan, pwede. 472. Ayan. So, ang ano niya, ayan, naantag-antag natin para yung maging AP yung LAN 2 and 1, tapos yung LAN 3 dito natin ilalagay. If gusto mo sa LAN 1 ang gawin mong port para sa OP, RPI, PC, pwede mong gawin dito untag. Tanggalin mo dito sa LAN 3 yung pagka-untag niya, not member. Tapos dito naman gawin mo, itag mo. Tapos dito ngayon gawin mong AP to, untag mo. Ganun lang. Untag, tag, kung LAN 2 naman, untag, tag, untag, tag. Yan kung LAN 3, kung saan mo gusto. So sa akin, ang gusto ko sa LAN 3. So not member natin to. Untag natin dito, tag. So ganyan ang ano niyan. So ganito, ito yung internet natin sa 1. Bibigyan niya ng internet ito, LAN 3, pero nakatag ang ating VLAN 472, kung ano man number na VLAN ang gusto niyo. Kaya dito nakakonect. Okay. Tapos walang supply dito sa LAN 2 and LAN 1 na internet kasi nakatag ito LAN 3 na 472. So nakaantag siya dito. Yung LAN 1 dito siya nakaantag sa 472 bilang. So yung vendo siya na magbibigay ng IP dito. Okay? Okay na. So save natin yan. Okay na. So after that, gawa ka ng mag-a-add ka ng device. Bahala ka ng pangalan. Ginawa ko vendo. Tapos configure natin yan. Sa bridge ports ka lang. Ilagay mo yung VLAN mo. Anong number. Yung 1 and 2, stay at least lang yan. Yan. Okay na. So yun lang lagay mo. Then save mo ulit. Save mo ngayon. Balik ka sa interface. Create yung LAN. Edit mo yung LAN. Gawin mong 1 sa BRLAN 1. Okay. Save mo. Then yung 1, edit natin. Lagay natin si 2. Okay. Si BRLAN 2. Software BRLAN 2. Okay. Then save mo. Pagka save mo, create ka ng another new interface. Pangalanan mo na. Tapos unmanage mo. Tapos ang ilalagay mong device is yung generate natin para sa 472 na BRLAN natin na VLAN na vendo. Okay. Saan ba yun? Ito yung si vendo. Yan. Yan si vendo yung ginawa natin dito, di ba? Na ang nakalagay sa kanya is si BRLAN 472. Okay? Dismiss. Okay. So everything okay na. Click na natin ang save and apply. Okay. Hintayin natin. Okay, configuring changes apply. So there you go. Okay na lahat. So ayan na. So refresh natin. So check natin ulit yung wireless. Edit. Okay, nakasawilan vendo na siya. Okay. Ito check din natin. Okay na. So ayan na. So let's test. Interfaces. Good. Okay na yan. So ngayon kakabit ko lang yung vendo ko. Okay. Now proceed to our Wi-Fi. Open na natin ang Wi-Fi natin. Excuse me. Hanap natin. Saan na yun? Si Piso Wi-Fi. Ito. Connect. Connect natin.
may nakalimutan pala ako. Dito, pagkatapos natin na ma-save and apply natin, magre-reboot tayo. I-reboot natin ang ating Ruji. Okay? I-reboot ko lang, ha. Ayan na. Ayan. Try lang natin na mag-reboot si Ruji. Isama ko na rin i-reboot ang aking Bendo. Alright. So, hintayin natin lang siya na hintayin natin. Hintayin lang natin. Hintayin lang natin. Booting pa lang si Bento. After natin ma-configure lahat to, restart natin ang ating EW1200G and pati ang Bendo. Okay? Tayo natin. Kasi piso wifi, pero hindi pa nagbo-boot si Bendo. Wait lang natin. 472. Okay. Ayun. Nag-tick na. Nag-cut off na. Alright. And then, open natin si Wi-Fi. Connect natin. Ayun na. Automatic. Magla-login na siya. Alright. Success. Mabilis. Mabilis ang response niya. Mas mabilis. So, insert tayo ng money. Okay, done paying. Goods connected. Alright. Ano siya? Ano siya sa Google. Okay. Check natin. YouTube. Meron na ba? Internet. Hintayin lang natin, ha? Ayan. Meron na. Mabilis pa siyang mag-load. Alright. Check natin. Ngayon ito. Maya-maya connected na yan. Wala po nung nanganak ko yung... Okay. Mamaya magiging connected yan. Alright. YouTube again. Goods. Good na goods ang ating bilan. So, check natin sa ating admin panel. Ang ating interface. Bilan, nakabilan siya. Ayan ang tag ID ko, 472. Okay. So, ayos. So, ngayon ayan. Ngayon, para malaman ninyo na totoong ano to, hindi siya nakarekta lang sa internet. Kita yun naman, naghulog tayo kanina. Yan. Yan. Ano ba ito? Yan. Okay. Goods. Off natin yung wifi. Hindi, nagloloko lang kasi itong aking computer sa dami ng pinoprogram ko rito. Ayan, connected na. Okay.
Ayan, piso wifi. Sabihin mo yung ano na siya. Alright. Kailangan na makireformat itong aking laptop. Ayan. Alright. So, ayan. Ito ang ating portal ng LTV. Ayan. Connected ako. So, meron tayong internet. Okay. Okay. Alright. Good na good. Okay. Internet access na. Nag-stuck na naman sa akin. Okay lang yan. Ay, oh. Ano ba itong aking internet? Ito tayo. Lagyan natin ulit yan. Okay. Pangit kasi yung ito. Itong browser na to. Ito tayo sa ating tawag nito. Mozilla Firefox. Ayan, YouTube. Oh, Manny Pacquiao. Ba yun? Yun na. Balik natin si YouTube. Excuse me. Okay. Ayos. Alright. Sige. Pick up natin ulit. Ayan lang. Okay. So, ayos na ayos siya. Etong 1.6, delete na natin to. Save and apply. So, ganito pala. Makakapasok ka sa OpenWRT mo once connected ka sa piso wifi mo. Okay? Dapat may time ka sa piso wifi mo. Alright? Okay. Connected ka dapat. Mayroon kang meron kang time. Yan. Pag wala kang time hindi ka makakapasok sa OpenWRT webpage. Pag tinype mo yung 120.1, ang lalabas lang yung portal. Pero once na may time ka, makakapasok ka na sa Lucy. Okay? Sa ating OpenWRT. Okay guys. Bali, yun lang. Sana naiintindihan ninyo. Bye-bye.